Sikreto sa paggawa ng bibingkang malagkit para maging stable ito. Tara, umpisa na natin. Magsasaing muna tayo ng 1 kilo ng malagkit na bigas. Huhugasan naman natin ito ng 3 beses. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Isasalang po natin ito sa ating rice cooker. Kung gaano po karami yung ating malagkit na bigas, ganun din po ang tubig. Naglagay lang tayo ng pandan leaves, pandagdag aroma. Pwede po bang maglambing? Paki-comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang ating mga videos. Maraming salamat! Gagawa naman tayo ng minatamis na latik. Ito po ay 3 cup ng kakanggata. Maglalagay naman tayo ng dark brown sugar, 330 grams. One teaspoon ng rock salt, pang balance ng tamis. Kapag hindi pa po ito kumukulo, one at a time pa po natin itong hahaluin. At this time po, continuous na ang paghahalo nito. Ito po ay nakasalang sa medium heat. Kapag ganito pa po ang ating latik, yan runny pa, hindi pa po yan pwede. Kapag mahirap na po siyang haluin at madikit na sa sandok, kapag inaangat natin yung sandok natin, madikit na dun yung minatamis na latik, indikasyon po yan na pwede na natin itong hanguin. Ayan po, luto na rin yung ating sinaing na malagkit. Hahatiin naman natin ang ating minatamis na latik. Bali, maglalagay tayo sa isang mangkok. Pwede po bang maglambing? Paki-comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang ating mga videos. Maraming salamat! Ayan po, nahati na natin. Ilalagay na po natin ang ating sinaing na malagkit. Hahaluin naman natin itong mabuti. Shout out po kay Sheila. Siya po ang nag-order nito. Maraming salamat! At kapag na-well combine na, isasalin na natin ito sa ating bilao. Ito po ang ating bilao. Ang size po nito ay 14 inches. Bali, nilagyan na natin ito ng foil. Tapos sa ibabaw, naglagay din tayo ng malinis na dahon ng saging. Tapos naglagay din tayo ng coconut oil para po hindi dumikit ang ating malagkit. So yan, ito-transfer na natin, no? Ipa-flat naman po natin ito. Kapag na-flat na po, maaari na natin ilagay ang ating minatamis na latik. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! I-slice naman po natin. At kapag na-slice na po, maaari na natin itong ibalot sa cling wrap. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos. Mango sticky rice na pang negosyo. Tara, umpisahan na natin.
Gagawa muna tayo ng sauce ng ating mango sticky rice. Ito po, mango, galing to sa buto ng ating hinog na mangga. Tapos, ayan, naglagay lang tayo ng 1 cup ng coconut cream and then i-blend natin ito. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Isasalang lang natin ito sa ating kawali. Bali, ito po ay naka-medium heat. Hahaluin lang po natin ito. Ito po ay continuous na paghahalo. Mag-a-add naman po tayo ng 1 can ng condensed milk. At 1 teaspoon ng rock salt pang balance ng tamis. Pwede po bang maglambing? Paki-comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang ating mga videos. Maraming salamat! Mag-a-add pa po tayo ng 2 cups ng coconut cream. Total of 3 cups na po ito. Ayan po, malapot na po ito. Isi-set aside muna natin. Magsasalang naman tayo ng ating malagkit na kanin. Bali, gagamit tayo ng 1 kilo ng malagkit na bigas. Tapos, hugasan natin ito ng 3 beses. Sinabawan natin ito ng 1 liter ng water at pandan, pandagdag aroma. Ayan, isasalang na natin ito. Isasalang natin ito sa ating rice cooker. At after 30 minutes, luto na ang ating sinaing na malagkit. Dito naman sa ating mango sticky rice sauce, hinati lang natin ito sa 2. Dito sa ating kawali, ilalagay natin yung ating malagkit na kanin. Tapos, hahaluin lang natin ito. Kapag na-well mix na po natin ito, hahatiin naman natin ito sa 2. Yung isa, yung classic na flavor. Tapos yung isa naman, ube flavor. Maglalagay lang tayo ng food color at ube food flavor. Hindi ko lang po ito napakita dahil akala ko po naka-on yung aking camera. Kapag na-well mix na po natin ito, i-assemble naman natin. Sa ating puto molder na large, grease tayo ng coconut oil para hindi dumikit ang ating sticky rice. Ayan, ipipress lang natin ito. Tapos ipipress natin ito para lalagyan natin ng ating mango. Nag-slice lang tayo ng pahaba. And then maglalagay tayo ng dahon ng saging. Ayan. At ang next naman ang ating ube na flavor na sticky rice. Tapos nagpalaman lang tayo ng cubes ng mango. Ayan, tas ilalagay natin sa ating ginris na dahon ng saging. Ifo-fold lang natin ito sa magkabilang gilid. Tapos iipit natin sa ilalim. Ayan, pwede na natin itong ilagay sa bilao. So, ayan na ang ating mango sticky rice. Tapos, maglalagay pa pala tayo ng ating mango na in-slice. So, ayan na yung ating finished product. At ang last, ang ating toppings na sesame seed. Ito po ay sinangag. Yung ating sauce, nilagay natin ito sa round tub. At para po may idea kayo, ang bentahan ko po nito sa 14 inches ay 800. Sana po ay may nakuha kayong idea sa bidyong ito.
Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. Thank you for watching.